Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ma'am, can you hold the twins for a while? Seryosong sabi ni Elvira na agad ikinatangon ni Edna at lumapit sa mga ito at kinuha ang kambal na umiiyak. Si Elvira ay naglakad papalapit kay Patricia na ikinatras nito. Gusto mo ba ng ebidensya para mapatunayan ang mali mong ginawa? Napakunot ang noon ni Patricia. Dahil sa sinabi niyo ni Elvira at hindi na ito inintay ang isasagot ng kapatid pagkatapos ay merong kinontak sa kanyang cellphone. Ilang ring lang ay merong sumagot sa kabilang linya. Pumunta ka dito sa emergency room. Yun lang ang sinabi ni Elvira at binaba na niya ang tawag. Ano yan? Hindi magbabago ni ikaw ang rason kung bakit nasa loob si Pak! Hindi pinatapos ni Elvira si Patricia. At muli niya itong sinampal. Huling-huli ka nagagawa ka pa rin ng kasinungalingan? Di inasabi ni Elvira dito. How dare you slap my daughter? Biglang sigaw na sabi ni Angelo at tumakbo sa gawin ni Elvira para sampalin ito. Pero kagad yung nasalo ni Elvira. Kung akala niya katulad ako ni Elvira, noon hindi na. Kung noon kinaya-kaya niyo ko, ngayon hindi na. Seryosong sabi ni Elvira at pabalang na binitawan ng kamay ni Angelo. Si Angelo naman hindi makapaniwala dahil sa ginawa ni Elvira kung kaya naman sinamaan niya ito ng tingin. Wala ka pa rin talagang respeto. Biglang singit ni Bianca na siyang kinatingin ni Elvira dito. Napangiti siya na ikinatras ni Bianca lalo na nang maglakad papalapit si Elvira dito. Oo, wag kang lalapit, sabi nito sa kanya pero hindi ito pinakinggan ni Elvira. Hi mama, did you miss me? Ngiting sabi niya dito at muling nagpatuloy sa pagsasalita. Sa bagay, meron bang makakamiss sa taong ginawa ng kasinungalingan at pinamukhang patay na ito? Hindi mo siguro inaasahan na magpapakita ako, hindi ba? Ano sinasabi mo? Huwag kang gumawa ng kwento. Napangiti lalo si Elvira dahil sa sinabi ng dati niyang mother-in-law. Rachel, tawag niya sa kaibigan at inangat ang kanyang kamay na tila may inaantay na ibigay sa kanya. Agad namang lumapit si Rachel at inabot dito ang isang envelope. Nang makuha yun ni Elvira, ay nilabas niya ang laman at inihagis kay Bianca. Nagulat si Bianca dahil sa paghagis ni Elvira sa kanya ng mga papel na iyon na siyang nagkalat sa buong hallway doon. Yan ang nagpapatunay na ikaw ang may kagagawan ng pagkamatay ko kuno. Natigilan si Bianca sa narinig at dali-daling pinulot ang isa sa mga papel doon at tuluyan na siyang nanghinat na pasalampak sa sahig. Dahil doon ay pumulot din sila Bradley at Angelo upang makita kung anong nakasulat doon. Parehong nanlaki ang mga mata nila sa nabasa at hindi makapaniwalang nakatingin sa ina ni Johannes. Sa bagay, noon pa naman alam na nilang hindi gusto ng ina ni Johannes, Elvira. Noon pa manikitang-kita nilang pagpapahirap nito sa babae. Kaya nga palihim na lang nila itong tinutulungan dahil alam nilang hindi ito pinapansin ng kanilang kaibigan. Tapos pinapahirapan pa ng ina nito. Hindi nga magtataka si Angelo kung sakaling gaganti si Elvira dahil kapag naalala niya, ang nakaraan ay sobrang hirap na naging buhay nito sa poder ng mga Salvador. Tapos isama mo pa ngayon na mga kasamaang ginawa sa kanya. Pagpapalabas na wala na si Felicity at ang pagpapalabas ng mga ito na patay na siya. Siguro kung sa kanya nangyari yon, ay hindi niya kakayanin ng lahat. So it was true. Sabay-sabay silang napalingon sa dumating at nagulat ang mga ito nang makita si Johannes na hawak ang papel na hinagis ni Elvira at nabasa yon. Anak! Dali-daling tumayo si Bianca at yumakap sa binti ng anak. Patawarin mo ko. Ginawa ko lang yan para sa ikakabuti mo. Hindi si Elvira ang nararapat para sa'yo. Hindi makapaniwala si Johannes dahil sa sinabi niyo ng kanyang ina. At ano si Patricia ang bagay sa akin? Hindi makapaniwalang tanong niya dito na ikinatingin sa kanya ng ina at sunod-sunod na tumango. You're unbelievable, ma'am. Buong buhay ko, binuhos ko sa'yo at sa kumpanya. Tapos itong minahal ko sa Elvira, hindi mo malang ako masuportahan? Hinayaan kita noon dahil buong akala ko. Ginawa ni Elvira para magpakasal kami pero hindi. Walang nangyari sa amin nang magising kami pareho sa iisang kama. At lahat ng yun ay kagagawa ng babaeng gusto mong mapangasawa ko. Ang babaeng kumuha ng anak namin ni Elvira at pinalabas na patay na. Hindi na kinaya ni Johannes ang kanyang nararamdaman at tuluyan na siyang sumabog.
Kumalma man siya mula sa paglabas kanina, hindi pa rin pala sapat iyon dahil sa kanyang nasaksihan ngayon. While si Elvira ay natigilan sa kanyang mga narinig. Nagsimulan tumibok na mabilis ang kanyang puso pero kinalma niya ito at pilit na sinasabi sa sarili na hindi yun ang tamang oras para doon. Sakto naman na nakita na niya ang taong kanina pa niya hinihintay. Doktora, finally dumating ka na rin. Dahil sa sinabi niya ni Elvira ay napatingin sila dito lalo nang lapitan niya ito't niyakap. Elvira, patawarin. Hash, kumalma ka lang doktora. Basta sabihin mo totoo, magkakasundo tayo. Ngiting putol na sabi niya dito na ikinatango naman ito dahan-dahan. Guys, I want you to meet my old doctor. Noong panahon na pinagbubuntis ko ang triplets. Say hi to them, doktora. Ngiting sabi ni Elvira. Samantalang si Patricia naman hindi na nakakilos sa kanyang kinatatayuan at ganun din si Emily. Doktora, sabihin mo naman sa kanilang hindi nangyari 6 years ago. Muli pang sabi ni Elvira habang nakangiti. Hindi makapaniwala si Patricia na makita ang dating doktor ni Elvira. Paano nangyaring naruroon ang babae samantalang ang alam niya ay wala na ito sa bansa katulad na rin ng kanilang napagkasunduan. 6 years ago po. Pumunta si Ma'am Patricia kasama si Ma'am Emily sa office ko. Tinanong nila ako kung ako ba ang doktor ni Elvira. Hindi totoo yan. Wala kami kinalaman sa bagay na yan. Puro kasinungalingan yan. Bigla namang sumigaw si Emily na ikinainis ni Cara kung kaya binigyan niya ito ng malakas na sampal na ikinatahimik nito. Ikaw ba si doktor ha? Para sumabat? Taas boses sabi nito habang si Emily ay napaiyak na lang na nakahawak sa pisngi niya na nasaktan. Galing mo girl ha? Proud na sabi ni Rochelle na natatawa pa. Alam niya kasi na malakas sumampal si Lara kaya nga ayaw na ayaw niyang makaaway ito. Dapat lang sa kanya ang ingay eh. Hirap na sagot ni Cara dito. Tapang ng kaibigan ni Elvira no? Mana sa kanya. Komentong sabi naman ni Angelo, nakatabi si Bradley na kinatango nito. Magaganda pa. Wala sa sariling sabi ni Bradley habang nakatingin kay Rachel na tumatawa sa sinabi ng kaibigan. Ulul mo, torpe ka naman eh. Agad na siniko ni Bradley ang kaibigan dahil sa sinabi nito tinakpan ng bibig. Sabay na napatingin si Lara at Rochelle sa kanila dahil doon kaya na mapatingin ng dalawang lalaki sa mga ito ay nagulat sila. Agad na naglakad ang dalawa sa likod ni Johannes upang magtago sa dalawang babae. Biglang nagkatinginan si Cara at Rachel dahil doon at sabay na napabungusngis dahil sa kanilang nakita. Please continue, doktora. Sabi ni Elvira na ikinatango naman ni doktora. Noong una, akala ko tutulungan nila si Elvira dahil na rin alam ko ang nangyaring pagnanakaw sa apartment niya at alam ko na wala na siyang may pangbabayad sa ospital, lalo na 3 ang anak niya. Pero nalaman kong gusto nilang mangyari kaagad akong tumanggi. Ang kaso hindi sila pumayag. Hinain din nila ako ng malaking halaga. Pero, hindi ako nasisilaw doon. Hanggang sa pagbantaan nilang pamilya ko. Yun ang dahilan kung bakit ako pumayag. Sinungaling. Puro kasinungalingan ng lahat na sinasabi mo. Sigaw na sabi ni Patricia dito, habang nanlalaki ang mata. Ngunit hindi napapayag si doktora na ganun-ganunin na lang siya ng babae. Napakatagal na siyang kinakain ng kanyang konsensya at hindi makatulog sa gabi. Palagi nananalangin na sana mapatawad siya ni Elvira sa oras na magkaroon siya ng lakas ng loob na umamin. Nagsasabi ako ng totoo. Sigaw pabalik ng doktora dito. Pagkatapos ibinuksan ng malaking bag na dala niya at nilabas doon ng kumpul-kumpul na pera. Pagkatapos itinaktak sa harapan ni Patricia. Ayan ang pera mo. Hindi ko ginalaw kahit piso dyan sa binigay mo. Dahil unang-una hindi ko gawain ang pinapagawa mo sa akin. Kung hindi lang ako natatakot na mawala ang pamilya ko, hindi ko yun gagawin. Kung alam mo lang kung gaano ko na konsensya sa ginawa ko. Gabi-gabi akong umiiyak at dinadalangin na mapatawad ako ni Elvira. Hindi na napigilan ng doktora na umiyak at ganoon na rin si Elvira. Sa kabilang parte, nakikita ni Elvira ang kanyang sarili sa kanyang dating doktor. Naniniwala siya sa sinasabi nito dahil minsan na rin siyang napagbantaan ng kanyang ate at lahat ng yun itinanggap niya basta. Wag lang sakta ng pamilya niya, lalo ng anak niya. Wala kang ebidensya, utal na sabi ni Patricia, ngunit mayroong tinurong doktora na ikinalingon nila doon. Etong patunay na nagsasabi ako ng totoo. Sabi nila at mayroong nag-play na video sa TV na naroroon sa itaas ng hallway sa emergency room.
Nagsisilbi rin yung pampalipas oras para sa mga nag-aabang sa emergency room. Lahat silang natahimik lalo na nang marinig nilang usapan sa CCTV footage na yun na merong date sa nakalipas na 6 na taon. Kunin mo huli sa anak ni Elvira at palitan ng patay na sanggol. Palabasin mo na anak ko siya. Rinig nila na sabi ni Patricia sa CCTV. At doon habang nilalagay ang bag na dala ni doktora ngayon ay binuksan yun kung saan naglalaman ng malaking halaga ng pera. Ngunit katulad ng sabi ni doktora, hindi siya pumayag at doon na nila narinig ang pagbabanta nito. No! No! Stop it! Stop the video! Stop it! Pagwawalang sabi ni Patricia habang si Emily naman ay tuluyan ng napasalampak sa sahig dahil tuluyan na siyang nawalan ng pag-asa. Wala na, kulong sila. Kitang-kita ang kanilang mukha sa CCTV na yon at lahat ng pinag-usapan nila, siguradong kulong sila pagkatapos noon. Habang si Patricia naman ay walang pumapansin sa kanya. Nang matapos ang video, kaagad na lumapit si Elvira dito at muli itong sinampal. Pak, nagawa mong magpanggap na buntis tapos kukunin mo anak ko para ipalabas na anak ninyo ni Johannes? Ano bang ginawa ko mali sa'yo? Nung dumating kayo ng mami mo sa buhay namin, hindi ako nagreklamo kahit pa na nagsarili kong inang lumayo para lang maging masaya kayo. Umiiyak na sabi ni Elvira kay Patricia na ikinating nito sa kanya ng masama habang hawak ang kanya nasaktang pisngi. Anong nagawang mali? Sabi ni Patricia at tumayo ng maayos. Pagkatapos tinignan niya ng masamang babae. Marami. Naiinis ako sa'yo dahil masaya kayong pamilya. Naiinis ako sa'yo dahil kahit na nandun na kami ni Mommy, ikaw at ikaw pa rin ang mahal ni Daddy. Naiinis ako sa'yo dahil kahit anong maling gawin mo, ikaw at ikaw pa rin ang pinapakinggan niya. Kaya nga na magkasakit siya, laking pasasalamat ko dahil nawalan ka na ng kakampi. Pak! Hindi napigilan ni Elvira ang kanyang sarili at muli niyang sinampal si Patricia. How dare you to say that? Nang magkasakit ang daddy, kayo ang nakinabang na lahat ng ari-arian na meron kami. Wala akong napakinabangan doon kahit isa dahil lahat iyon inangkin niyo. Aanhin ko pera kung hindi naman kami masaya. Natigilan si Elvira sa sinabi niya ni Patricia at nagsimula na itong umiyak sa harap niya. Inggit na inggit ako sa'yo dahil masayang pamilyang meron ka, Elvira. Ang daddy mo, mahal na mahal ka habang ako sarili kong ama, tinapon ako. Nang maging sila ni Mommy, I feel bad dahil nakasira siya ng pamilya. Pero nang makita ko kung paano kabigyan ng atensyon ng daddy mo, naisip ko na tama lang pala yun. Dahil kailanman hindi niya ako maituturing ni isang tunay na anak. Daddy treats you well, Patricia. Alam kong alam mo yan. Kung anong binibigay niya sa akin, binibigay niya din sa'yo. Ako may karapatan na magtampo dito. Pero hindi ko ginawa dahil mahal kong daddy ko at inintindi ko siya. Ayun na nga, buong lakas na sigaw ni Patricia ang kinatigil muli ni Elvira. Ayun na nga ang rason, Elvira. Pantay ang binigay niyang atensyon sa ating dalawa pero hindi ko maiwasan na isipin na ikaw ang tunay na anak. Kaya ginawa kong lahat ng makakaya ko para maging proud siya sa akin. Kahit na magkasakit siya, ginawa kong best ko. Naging model ako at sumikat sa ibang bansa. Then anong rason mo para gawin lahat ng iyon? I even treat you like a real sister, Patricia. Nanghihinang sabi ni Elvira na ikinaiwas ng tingin ni Patricia habang nakahuyom ang kamao. Gusto nang bumuhos ng sunod-sunod na luha ni Elvira pero pilit niya itong pinipigilan. Nang pagbantaan mo ko sa sasaktan mo si Daddy at si John, hinayaan kita sa gusto mong gawin dahil mahalaga sila sa akin. Kung gusto mo ng buo at maayos na pamilya, dapat minahal mong pamilya mo ng maayos at hindi yung nagiging obsessed ka at pinipilit sila na ikaw ang mahalin. Shut up! Tumigil ka na! Sigaw na pigil ni Patricia kay Elvira. Hindi kita mapapatawad, Ate Patricia. Ikaw na mismong pumutol ng kahit na anong relasyon na meron tayo. Napatingin ng masama si Patricia sa kanya at nagsalita. Kailanman hindi kita tinuring na kapatid. Mas lalo nasaktan si Elvira sa sinabi ni Patricia na ikinatawan nito ng mahina at pinunasan ng kanyang luha. How foolish of me. Well, hindi ako nagsisisi na tinuring kitang ate. Dahil lahat ng yun totoo, alam kong ramdam mo yan. Natahimik si Patricia sa huling sinabi na yun Elvira at doon na pumagitna ang mommy ni Patricia sa kanila. Tumigil na kayo. Nandito tayo para sa pagaling ni Felicity, hindi para mag-away-away. Napatango si Elvira sa sinabi niya ng stepmother niya at nagsalita. Tama ho kayo, nandito tayo para sa pagaling ng anak ko. So I want you to stay away from her. Ayoko makitang malapit kayo sa anak ko. What? Gulat na sabi ni Bianca na kaagad lumapit kay Elvira at pabalang itong hinarap sa kanya.
Ang kapal ng mukha mo para magdesisyon sa apo ko, samantalang wala kang kinalaman sa kanya. Oo, ikaw ang nagsilang sa kanya pero legally si Patricia ang ina. Dahil sa sinabi ni Bianca ay nabuhayan si Patricia. Tuloy nang kinalimutan ng pag-uusap nila ni Elvira kanina. Tama, may karapatan pa rin ako sa anak ko. Ako pa rin ang ina ni Felicity ngayon, kaya wala kang karapatan sa kanya. Hindi tama yan, sigaw na sabi ng ina ni Elvira. Ngunit dinuro lang siya ni Angelo. Shut up, labas ka sa usapang ito, Edna. Hindi nagustuhan ni Elvira ang ginawa nito sa kanyang ina kung kaya inalis niya ang kamay na nakaduro dito. Huwag mong ganyanin ang mami ko, sigaw na sabi ni Elvira na lalong kinagalit ni Angelo. Wala ka talagang modong bata ka. Sasampalin sana siya nito na merong pumigil dito. At yun ay walang iba kung hindi si Johannes. Johannes, iho, utal na banggit ni Angelo na makitang seryoso mukha ng lalaki. Hindi naman ho tama na sampalin niya na lang basta-basta sa Elvira dahil pinagtatanggol niya lang ang ina niya sayo. Binitawan ni Johannes ang kamay ni Angelo na kagad itong hinawakan dahil sa sakit at kipit na pagkakakapit nito. Paano na wala nakarapatan si Elvira gayon siya pa rin ang asawa ko? Hindi inaasahan ni Elvira ang sinabi niya ni Johannes. Makalipas ang 6 na taon, ngayon na lang muli niya narinig ang salitang ina at hindi niya ikalain na sa dating asawa pa niya mismo manggagaling. Nagsimula namang tumibok na mabilis ang puso ni Elvira, ngunit hindi niya ito pinansin at nagsalita lamang. Matagal na tayong hiwalay, Johannes. Huwag mo sabihin na wala kang alam sa divorce papers na pinirmahan mo mismo. Gising sabi ni Elvira na tila ng aasar dahil umaasta ito na tila asawa pa rin siya nito. Sa lahat ng hirap niyang naranasan sa lalaki, inis na inis siya dito lalo't pinaparamdam nito sa kanya na may nararamdaman ito sa kanya iyon naman pala ay walang katotohanan na lahat. Divorce papers? Wala akong pinipirmahang divorce papers. Kunot nung sabi ni Johannes na kinatas ng kilay ni Elvira. Si Patricia mismo nagdala sa akin ng gabing anniversary natin sa restaurant kung saan tayo dapat magse-celebrate. Sa narinig ni Johannes ay kagad na umakyat ang dugo niya sa kanyang ulot na paningon kay Patricia na siyang biglang tumawa ng pagkalakas-lakas. You witch? Sigaw na sabi ni Johannes at susugunin na sana si Patricia nang pigilan siya ng ina nito na si Angelo. Wag! Huwag mo saktan ang anak ko, Johannes. Mahigpit ang yakap ni Angelo sa lalaki kung kaya hindi nagawang makagalaw ni Johannes o makalapit man lang kay Patricia. Sobrang tanga mo, Elvira, para maniwala sa little prank na yon. Sa bagay, pareho naman kayong tangang mag-asawa dahil pumirma na lang basta-basta si Johannes ng papel na hindi binabasang laman nun. Dahil sa sinabi ni Patricia ay napahinto si Johannes at biglang bumalik sa kanyang alaala ang nangyari 6 years ago. Kinausap siya ni Patricia at sinabing hindi na siya manggugulo basta pirmahan niya lang ang papel na dala nito at ayos na ang lahat. Pero kahit ginawa niya yun ay wala pa rin nangyari dahil tila mas lalo lang silang gumulong mag-asawa. Nang dahil sa realization na yun ay nanghina si Johannes dahilan para bitawan na siya ni Angelo. Napatingin siya kay Elvira na nakatingin. Pareho silang gulat sa mga bagay na binigkas ni Patricia. Pinirmahan ko yun basta-basta dahil sabi niya, titigilan niya na tayong dalawa. Sobrang gustong-gusto na kitang makasama ng maayos at walang sagabal kaya ko ginawa yun. Tila bumagsak ang balikat ni Elvira sa kanyang narinig at napatulong kanyang luha. I'm so sorry, wife. Sincere na sabi ni Johannes na siyang kinaiwas na ng tingin ni Elvira doon. Kahit anong mangyari, ang lahat ay tapos na hindi na nila maibabalik pa. Parte na yun ng past, kaya dapat na nilang kalimutan. Nang makita ni Johannes yun, kagad siyang tumayo ng maayos at pinahid ang luha niya. Pagkatapos ay sinamaan ng tingin si Patricia. Bradley, Angelo, tumawag kayo ng guards at paalisin niyo sila dito. Isama niyo na rin ng mami ko. Copy that, Johannes. Sagot ni Angelo at kagad na umalis ang dalawa. What? Bakit pati ako, anak? Sabi ni Bianca, ngunit masamang tingin lang ang binigay ni Johannes dito. Si Patricia naman ay kagad na bahal at lumapit kay Johannes. Pagkatapos ay lumuhod dito. Please, let me stay. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakasigurado na maayos ang kalagayan na anak ko. Tila nandidiri si Johannes sa sinasabi ni Patricia. Kung noon akala niya itong ina ni Felicity at natitiis niya ito, ngayon hindi na. Buo ng desisyon ko, Patricia. Umalis na kayo. Sakto naman na dumating ng mga guards para i-guide sila paalis doon. No, please. Felicity, anak ko.
Nakikita ni Elvira sa mukha at ramdam niya na tinuturingan ni Patricia na tunay na anak ang kanyang anak ngunit hindi magbabagong katotohanan. Masamang ginawa nito sa kanya at sa pamilya niya. Hindi naman mangyayari ang lahat ng iyon kung hindi niya kinuha ang anak. Hindi naman siya ituturing na ina ni Felicity kung hindi niya ito pinamukhang anak niya. Siya dapat ang nasa kalagayan nito ngayon. Hindi nga niya alam kung matatanggap ba siya ni Felicity. Bilang ina lalo pat alam niya na mahal din ito si Patricia. Nagpupumiglas pa rin si Patricia ngunit wala na siyang magawa at ganun din ang mommy nito at mommy ni Johannes. Si Emily naman ay tila suko na sa mga nangyari, tahimik lang itong sumusunod sa mga guards. Wait! Bigla niyang sabing kinatigil ng mga to. Naglakad siya papunta sa kanyang ama na nasa wheelchair at niyakap to. I'm sorry daddy kung hindi ko sinabing kasama ko si mommy. Ayaw ko lang masaktan ulit si mommy. Bulong niya dito at pagkatapos ay humiwalay na siya dito. Pagkatapos ay ngumiti siya dito at tumingin na sa mga guards. Sige na, pakihatid sila ng maayos sa labas. Yes po ma'am. Sagot nito sa kanya. Si Patricia ay nagwawala pa rin at ganun din ang ina ni Johannes ngunit wala silang magawa. Si Elvira naman ipinapanood lang ang mga ito hanggang sa tuluyan itong mawala sa kanilang paningin. Katahimikan ng pumalibot sa kanila nang mawala doon sila Patricia. Walang may gustong magsalita kahit isa sa kanila, kahit ang kambal. Alam kasi nila na mabigat ang loob ng kanilang ina sa mga nalaman at nangyari kani-kanina lang. Elvira, hanggang si Johannes nang naglakas loob na lapitan si Elvira upang kausapin ito. Ahem, labas po muna tayo tita para magpahangin. Medyo uminit po dito, ano po? Hindi ba Rachel? Nalalaking mata sabi ni Lara sa kaibigan na pinapahiwatig na mag-gets ang sinasabi niya. Oo, halika twins, sama kayo sa amin. Nang inakay nilang mga ito palabas at si Edna ay nag-gets naman kagad ang sinabi ng dalawa. Kung kaya sumama na siya sa mga ito. Ang kambal naman ay hindi na kailangang sabihan dahil hindi sila slow para hindi mag-gets ang bagay na gustong mangyari ng kanilang tita Lara. Kami din, sama kami, sabi ni Angelo at Bradley na kagad tumakbo pasunod sa mga ito na kagad ikinawala nila sa paningin ng dalawa. Alam ni Elvira ang gustong ipahiwatig ng mga ito at alam niya sa sarili niya na kailangan niya ring kausapin si Johannes. Dahil sa mga bagay na hindi nila maayos na napag-usapan. Talk to me, wife. Mahinang sabi ni Johannes na tila papaiyak na naman dahil naiinis siya sa kanyang sarili. Naniwala siya sa kasinungalingan ni Patricia at inisip pa niya na ng lalaking asawa samantalang ang totoo ay umalis ito dahil ang alam niya ay wala na silang dalawa. Si Elvira naman ay kagad na napalingon sa lalaki dahil sa kanyang narinig. Don't call me like that again dahil hindi mo naman ako asawa. Seryosong sabi ni Elvira. Natigilan naman si Johannes sa kanyang narinig kung kaya dahan-dahan siyang tumango dito. Pwede pa ba tayong mag-usap tungkol sa atin? Johannes, wala nang sa atin dahil matagal na tayong divorce. Agad na sabi ni Elvira dito. Pero hindi ko yun alam. Hindi ko nga pinirmahan yung divorce papers na binigay mo sa akin. Si Patricia lang talaga, naisahan niya ako. That wish? Inis na sabi nitong kinangiti ng malungkot ni Elvira. Kahit anong sabihin mo, divorce na tayo legally, Johannes. Natahimik si Johannes dahil sa kanya narinig, ngunit maya-may napailing siya at hinawakan ng magkabilang kamay ng babae. Then let's get married again. Mabubuo na tayo, Elvira. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Noong pinalabas ni Patricia na nanlalaki ka, kaya ka biglang umalis. Handa akong tanggapin yun, basta sa akin ka pa rin uuwi. Dahil asawa mo ko. Ng lalaki, hindi ko yun magagawa. Kunot noon na sabi ni Elvira. I know, kaya nga puro kasinungalingan lahat ng sinabi ni Patricia sa atin. Sagot ni Johannes dito. So, will you marry me again, Elvira? Hindi inaasahan ni Elvira ang sinabi niya ni Johannes kung kaya bigla na naman tumibok nang mibilis ang kanyang puso. Ano ang gagawin ni Elvira ngayon naungkat na ang lahat ng masamang ginawa ni Patricia? Muli kaya sa pangalawang pagkakataon ay tanggapin niyang alok na kasal ni Johannes? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.